Pinapangusuko na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Ronaldo Espinosa Sr. ng Albuera, Leyte at ang anak nitong si Kerwin Espinosa sa loob ng 24 oras. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito ay dahil sa pagkakasangkot ng mag-ama sa drug trafficking at coddling. Kung hindi susuko ang dalawa sa itinakdang oras at kung ilalagay nila sa panganib ang mga pulis na aresto sa kanila, magpapalabas ang Pangulo ng shoot-on-sight order laban sa dalawa. President Rodrigo Duterte has given an ultimatum to surrender in the next 24 hours to Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa and his son Kerwin, who are both involved in illegal drugs trade. Presidential spokesperson Ernesto Abella said in a statement that today, President Rodrigo Duterte demanded the surrender of Mayor Ronaldo Espinosa Sr. of Albuera Leyte and his son Kerwin Espinosa, on the grounds of drug trafficking and coddling, within 24 hours. Abella said an order of shoot-on-sight will be carried out against the two, if they fail to heed to the president's call. Otherwise, an order of shoot-on-sight will be given if they resist and endanger the lives of arresting police officers, he added. Last week, 2 bodyguards of Espinosa and his 3 employees were arrested during a buy-bust operation at Barangay Benelo, Albuera Leyte. The operation was conducted on July 28 at the tennis court near the houses of the mayor and his son at Sitio Inago in the said barangay. Reports say about $1.9 million worth of 237 grams of suspected shabu were recovered by authorities in a buy-bust operation last Thursday near the houses of the Espinosas. The arrested bodyguards of Espinosa were identified as Jesse Aquiles, 34, and Marcelo Adorco, 40. Also apprehended were Jose Puesto, 36, Ernesto Dumalot, 20, and Jeffrey Pescra, 39. Seized from the suspects were about 237 grams of shabu worth roughly 1.9 million pesos. A newspaper report earlier said Mayor Espinosa had gone on leave. Muna, kanang 20 mil, inyo na madawat. Kung kamo makahatag, o kinsa ng mamaligyaay nga nagpabilin, ayaw mo kahadlok, bisa pag kinsa, bisa pag mayon siya, parintin ako, pag umangko nako, paruhinog siya, usami siya, kung sa kapiliduha. Nga may bawaan ninyo, nga namaligya sa inyong barangay, bisa pag unsa sa minlakiha, itugaan ninyo, kung dilim nyo kaya dakpon. Ipakita na ko ninyo, unsa na siya nako pagdakop, kuyog sa itong kapulisan, di siya patuo, padulong mo Espinosilay para humantan-tanan sa itong problema. Kaya nasayon ko, ang nakadaot, ang bayo sa administrasyon, kanimang palibot ako, dool sa akong dughan, kaya nagpabilin kahig ulo, mamaligya lang yapon. Pabilin siya, mamaligya, kami ang kontra.
Kay mo na gipaabot na sa mga katawhan sa ako, kana mga tawhan na mayor, mao gyapon gahig ulo na maligya gyapon. Pasensya gyud sila kay dili gyud ko mila. Pag ubangko na ko sa parente na ko siya. Kay sa sakripisyo ang siyudad sa Samis, masakripisyo ang akong administrasyon, akong pagamayor, dili na nako natanahon sila kung hinsa pa ng mga tawana. Dool man ako na redugan unsa lala. Kung mapabilin sila pagkagahig ulo. Kay ang kinabag-an sa Osamis ang akong gidipindihan nga dili madaot, alabi pa ang mga sumusunod nga mga kabataan nga musunod nato sa Tundakbayan sa Osamis. Kay nganong palabihon tala ng pila ka tao. Muna'y atong patigbabaw din sa Tundakbayan. Nga matarong, may ato ipakita, nga kitang Osamis nun, kaya na to, wado na butanga. Kaya na to, mabuhi ta, nga tinarong ang panginabuhi. Muna'y pinaka-importante siya, maghangyo ko ninyo, tinabangay kita. Kamo mismo, makatabang nako. Ayaw mo kadlok, prangka ko ninyo, ayaw mo kadlok, kung doon na may mamatikdan, nga dool sa kundugan, nga naagya po, napabili pamaligya. Kay kamugoy, dako ang ikatabang sa kuha. Kay di na ko kayag ako lang ang maglantaw. 51 ka barangay ta. Wala. No, wala. So dili na ako ay sana makita ninyo, di rin nato masabtan nga I never mentioned also kung ma-recall ninyo, this is the very first time we go on public within specifically aning istoryahan na issue, no? And so never nga naipagpamasangil sa bisang kinsa nga tawo nga who is masterminding on this. But I would say nga this is politically motivated. No, this is politically motivated and it's very challenging in a way nga makaingon gyuday ka nga luoy gyuday kayo putong mga tawo nga this is the system of it. No, this is the system of it. But it is worth it's worth the fight nga you overcome this and then mahimo nimong sukdanan. So ingon lagi ko kung unsa man gani no, after this kung napailain that's already war. Then kung unsa man gali jud na the next chapter of this na nagiglaing pasabutan na, diba? Things happen politically man. Tanan, if you recall on the past, kaning mga nature nga ani nga mga environment are always nakasugod man gyud ni sa pamulitika. Pamulitika man gyud, no? Tanang klaseng move nga ani ang klase sa mga estratehiya, pamulitika man gyud ni. So I would say nga dili gyud na ako to ma-separate nga naay politika ani. But as to who, I'm just very careful on it, no? And hopefully kung masundan pa ni, then that's another story. That is a confirmation of what is already playing in your mind, diba? So that's the kanang manay facts, no? Bahin aning kaning ombudsman complaint. Akong klarohon lang, politika ang nahimong sinugdanan ni. Wala mo'y kontra sa miyaging eleksyon. Is the political maneuvering in relation to ombudsman complaint. Para sa 2019, kay wala man may kontra sa 2016. Dili malikayan because it really started with 2019. Now, everybody was really tanaw na good anang 2019. No, but I believe wala mi na offend when we welcome that idea with Governor Ramiro retiring, no, sa pagka-governor with her end of term, which made it vacant kay mo end iyang term, and with the mayors, no, majority of the mayors nga expressed their support sa mao nga plano sa 2019. Medyo naagi abante daan sa plano sa politika. So dili gid nimo malikayan nga ma-connect nimo tungod kay ang story manggod parang we started to feel the pressure when my father welcomed the idea sa tinud-anay lang, no, kay that time October diba, it was just really okay na but when parang
daghang storya na nga, oh sige, mas maayo mayor na dito ka puhon, yan na dito. The rest of the people who really went out of their way kanang medyo vocal nga they are welcoming the idea of being papa on the 2019 nga bid. Murabag nakafeel po sila pressure. No, there na ay mga mayors nga naatbangan, na ay mga kontra, gani that's the main reason why Ernie Clarete, the former congressman, ning dagan og balik against Nonoy Te, mayor of Plaridel, for a simple reason that he is being close with the Parohinoks. Manay isa, no? So, murabag nag-set up gid sila dito para katong mga mayors nga abanti na nagbahayag og suporta, murabag makuhaan og supporter gi-block na daan. So dili gyud nato malikayan nga I would really confirm na this is related to politics, no? This is related to politics. And naapag yoy mga internal nga nangahitabo sa Manila, exchange of reports, exchange of informations nga only mga dagwang tao ang na-aware. Kanang mga reports nga sila sa level sa mga dagwang tao, mga kanang mga pandaot, ingana, no? So muna nga ako distansya gyud ko, okay? That's another thing man, unless it was because of me, parang yan, but it's not it is not, no, it is between them na.